Samantala sa unang pagkakataon, dumalo si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga pang-uubuso umano sa ilang miyembro ng organisasyon. Pasado alas 9 ng umaga nang dumating si Kibuloy sa Senado. Kumaway siya sa media na naroroon. Kapansin-pansin na hindi siya nakaposas. Dumating din ang mga kapwa-akusado niya. Sa pagdinig, sinabi ng Department of Foreign Affairs na wala pa silang natatanggap na request for extradition mula sa Amerika kaugnay sa mga kasong kinakaharap doon ni Kibuloy. Bukod sa mga kaso sa Pilipinas, mahaharap din ang pastor sa ilang kasong may kaugnayan sa sex trafficking sa Amerika at kabilang sa wanted list ng Federal Bureau of Investigation. Marso nang ipaaresto ng Senado si Kibuloy matapos ilang beses hindi dumalo sa pagdinig. Setyembre naman nang sumuko siya at arestuhin matapos ang ilang araw na pagkampo ng mga otoridad sa mismong compound ng KOJC kasunod ng mga arrest warrant para sa mga kaso niyang sexual and child abuse at qualified human trafficking. Dati lang pinabulaanan ni Kibuloy ang mga aligasyon. Nabisto ng National Bureau of Investigation ng iligal umanong operasyon ng ilang nag-aalok ng notaryo. Depensa ng ilan sa mga sinalakay, extension sila ng opisina ng totoong notary public. Narito ang aking report. Pinuntahan ng NBI ang lugar na ito sa Muñoz, Quezon City matapos ang reklamo ng Integrated Bar of the Philippines na pinanggagalingan umano ng mga pekeng notaryo. Kasama ang IBPQC, tumambad sa kanila ang magkakatabing notary public. Nagulat po kami nung parang nakita namin parang tiyanggi. Hindi naman talaga sila yung mga abogado na authorized to practice yung pagnonotaryo. May mga nakapaskil na dokumento na nagsasabing otorisado silang notaryo. Pero sa undercover operation ng NBI, hindi ang mismong abogadong nakasaad sa permit ang pumipirma sa notaryo. Tumanggi magsalita sa harap ng kamera ang mga inabutan ng NBI sa raid. Pero sabi sa GMA Integrated News na isang may-ari ng stall na nag-o-offer ng notaryo, extension lang sila ng opisina ng aktual na notary public. Kapag mag-notarize po ng dokumento, dapat sa harap po mismo to ng notary public na abogado po dapat. So there's no such thing as an extension of the notary public. Kabilang sa mga tumambad na ebidensya ang mga dry seal at mga resibo ng mga nagpapakilalang notaryo. Paalala ng IBP, warning sign umano ang mga ganitong resibo na para sa printing office pero nakasaad na bayad ito sa notaryo. Ang presyong 50 pesos kada notaryo, red flag din umano dahil kadalasan nasa 2 hanggang 300 piso ang notaryo depende sa dokumento. Dapat nasa opisina mismo ni attorney yung kanyang commissioned na notary. Hindi ho yan umiikot kung saan-saan. Kasi katulad nga ho dito, nasa labas ho siya, parang nasa Tianggian. Paalala ng IBP, dapat tiyaking lehitimo ang lalapitang notaryo. Pwede hong put into question yung dokumento. Lalo na ho, for example, deed of sale ng lupa, pwede hong imbalido yan. Posibleng makasuhan ng staff at usurpation of authority ang mga nahuling nag-o-offer ng peking notaryo na may parusang pagkakakulong ng hanggang 6 na taon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Latest na tayo mga mare at pare. Mapapanood na sa Sabado sa Kapuso Network ang espesyal na miniseries ni Heart Evangelista. Exclusive na pasilip ang Heart World sa mga behind the glam moments ni Heart sa fashion world. Feature din ang buhay ni Kapuso global fashion icon bilang may bahay at aktres. Sa MediaCon ng Heart World present si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Kapuso Network. Samantala, nagsalita na si Heart kung totoong may issue sila ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach. So that's once and for all. Woman to woman, I never had a problem with Pia. In fact, I was one of those who cheered for her in the past. And I'd like to think that it was the same for her. Ceasefire daw ang mensahe ni Heart sa mga pilit silang pinagsasabong ni Pia. Mas maganda raw kung hahayaan na lang sila sa kani-kanilang fashion journeys. Nag-message na ang GMA Integrated News kay Pia at hinihintay na ang kanyang sagot. Bumisita po si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flus, sa GMA Network. Sinalubong siya ni GMA President and CEO Gilberto R. Duavec Jr., GMA Executive Vice President and CFO Felipe S. Yalong, GMA Senior Vice President and CEO of GMA Pictures, Attorney Annette Gozon Valdez, Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso,
Senior Vice President of GMA Entertainment Group, Lilibet G. Razonable, at iba pang opisyal ng GMA Network. May one-on-one interview rin si Ambassador Flus sa GMA Integrated News na mapapanood na sa 24 oras. Muling pinakontempt ng House Quad Committee si Cassandra Leong ng Lucky South 99 dahil daw yan sa hindi niya pagsumite ng mga kaukulang dokumento na hinihingi ng Quadcom. Mananatiling nakakulong si Ong sa Correctional Institution for Women hanggat hindi niya naibibigay ang mga dokumento. Ayon kay Quadcom Co-Chairman Representative Dan Fernandez, sinabi ni Ong na hindi siya makakapasa dahil kinumpiska ng NBI ang kanyang cellphone kung nasaan daw ang mga dokumento. Ito na ang ikatlong beses na na-cite in contempt ng komite, si Ong. Natangay ng isang lalaki ang nasa 30,000 pisong halaga ng cash at paninda sa isang tindahan sa Sara, Iloilo. Sa Bacolod City naman, patay ang isang sanggol matapos mahulog sa balding may lamang tubig. Ang may init na balita hatid ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Hindi makapaniwala ang mag-asawang taga Bacolod City sa pagkamatay ng kanilang 7 buwang gulang na anak. Ang sanggol nahulog sa baldeng may lamang tubig. Ayon sa pulisya, natutulog sa kama ang bata kasama ang kanyang mga magulang. Pero hindi raw nila namalayang gumapang ang sanggol at nahulog sa balde na nasa gilid ng kama. Dead on arrival sa ospital ang sanggol. Hindi man hinanamon gustong natabo sa iya. Palangga naman ang amon bata. Sa Sara, Iloilo, hulikam ang pagpasok ng isang nakajacket na may dalang flashlight sa isang tindahan sa Barangay Preciosa. Dumiretso ang lalaki sa counter ng tindahan at tila may hinahanap doon. Maya-maya, binitbit niya ang cash drawer ng tindahan na may lamang pera, maging ang 6 na rim ng sigarilyo. Ilang minuto pa, bumalik ang lalaki at nilimas ang mga barya sa counter. Ayon sa may-ari, mahimbing ang tulog ng mga nagbabantay sa tindahan dahil sa malakas ang ulan, kaya hindi nila namalayan ang pagpasok ng sospek. Ang roll up, naka-up na siya ma'am, pero hindi siya full ginas na sa babaw, tunga-tunga lang. Ang kandado, abre na. Mga kandado, wala siling nga ginsander sa baba, pinabuksan gidi ang kandado. Nasa 30,000 pesos ang halaga ng cash at paninda na natangay ng sospek. Patuloy pang pinaghahanap ang sospek at posibleng mga kasabot niya. Nagluluksa ngayon ang pamilya ng isang binatilyo sa Tagoloan, Misamis Oriental matapos pagtulungang bugbugin at saksakin ng mga kapwa menor de edad. Desidido ang mga kaanak ng biktima na magsampa ng reklamo laban sa menor de edad na sumaksak sa biktima. Kanang mga grupo kinala og tinuod magaling ng mga ganggang nila. O pwede tabangan nato gina sila og puhag kay wala may hinungdan ko. Nadakip naman kaagad ang suspect at nasa kustodiya na ng Department of Social Welfare and Development. Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa inaasahang paglandfall ng Bagyong Christine mamayang gabi o madaling araw bukas. Kausapin natin si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escollar. Maulang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Maulang umaga rin sa iyo, Rafi. Opo, nasaan na po yung eksaktong lokasyon at tinatahak na direksyon ng Bagyong Christine? Base po sa alas 11 na update po ng Pag-asa, ay huling namataan po ito 200 km silangan po ng Kasiguran, Aurora o nasa 255 km silangan ng Baler, Aurora. Sa ngayon po ay taglay nito ang lakas na hangin na 85 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot po hanggang 105 km per hour. At inaasahang kikilos po ito pahilagang-hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour. Nananatili po itong tropical storm pero bago po maglandfall ay inaasahan pong mag-i-intensify ito into a severe tropical storm. Sa inyo pong monitoring, gaano karaming ulan yung ibinuhos ng Bagyong Christine, particular na po sa Bicol region? For this particular system po, ang Bagyo pong Christine ay nagbuhos na po ng 528.5 millimeter na ulan sa Daet, Camarines Norte. Ito po ay 7% more than the normal na 489.6. So mas mataas na po kaysa normal na natatanggap po ng Daet.
sa buwan po ng Oktubre. Samantala sa Legazpi naman po ay nakatanggap po sila ng 431.0 millimeter na ulan. Ito po naman po ay more than 34% na po ng normal na ulan na natatanggap po sa buwan ng Oktubre. Samantala dito Opo, marami po kasi taga Bicol yung nagkukumpara sa bagyong Christine na mas malala daw yung epekto nito kaysa sa bagyong Rosing noong 1995 na talaga namang malaki yung epekto sa Bicol. Ano pong masasabi nyo rito? Ayon po sa data natin ay posible po na malaki po ang mas matindi po ang epekto ng bagyong Christine kumpara po sa bagyong Rosing in terms of rainfall. Rainfall lamang meron po tayong data sa kasalukuyan dahil po sa Legazpi ay na-record po noong November 2 ang 315.2 mm na ulan. Dito po yan sa may Legazpi City. Kumpara po sa ngayon na 431 po in a day ang na-record po nila. And then for Daet naman po, 334.3 po ang bagyong Rosing. Samantala po, yung sa Daet naman po for bagyong Christine ay nasa 528.5 mm po ang binuhos. Simula po kahapon hanggang ngayong umaga. Okay, siguro nagbago na talaga yung topography ng lugar. Ano ho? Sa lawak po ng sirkulasyon ng bagyong Christine, ano po yung mga posibilidad na itaas pa yung storm warning signal? Bali, Sir Rafi, gaya ng nabanggit ko kanina, no, bago landfall itong bagyong Christine ay magiging severe tropical storm po muna ito. Kaya posible po na magtaas pa ng storm signal o wind signal number 3 dito po sa kung saan halos direktang maapektuhan po ng sentro ng bagyong Christine, lalo na po dito sa may Aurora, Isabela area at Cagayan. Okay, maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Si Pag-asa Senior Weather Specialist Glyza Escollar. Kumustahin naman natin ang paghahanda ng mga residente at lokal na pamahalaan ng Baler sa Aurora kaugnay sa bagyong Christine. May ulat on the spot si Katrina Son. Katrina? Rafi, itinaas na ang red alert status dito sa probinsya ng Aurora. Puspusa na rin ang ginagawa nilang paghahanda sa papalapit na bagyong Christine. Mula nga kagabi, Rafi, panakanaka na ang pag-uulan dito sa Baler, Aurora. Sinasabayan pa ito ng may kalakasang hangin. Matataas na rin ang mga alon sa dagat. Ang mga resort at hotels dito, inilikas na rin ang kanilang mga kagamitan. Ngayong araw, itinaas na nga ang red alert status sa lugar na ibig sabihin daw ay sa loob ng 24 oras papalapit na ang bagyo dito sa lugar. Ipinag-uutos na rin ang preemptive evacuation sa ilang mga bayan dito kasama na ang ilang mga barangay sa Dinalungan, Kasiguran, Dilasag at Dipakulaw. Pinag-iingat din nila ang mga bayan na ito sa storm surge. Sa Baler, Aurora naman, inirekomenda na ng Aurora PD RRMO sa Baler LGU ang pagpapatupad din ng forced evacuation sa Barangay Sabang at Sitio Castillo. Mas makakabuti raw na gawin ito ng maaga para masigurong ligtas ang mga ililikas. Sa ngayon naman, Rafi, ay makulimlim ang panahon dito at panakanaka ang pag-ulan, ngunit tuloy-tuloy daw ang pagmamonitor at paghahanda na ginagawa ng PD RRMO. Rafi? Kailan daw sisimulan, Katrina, yung preemptive evacuation ngayong sinabi mo ay panakanaka pa lang yung pag-ulan? Mas madali mag-evacuate ngayon kaysa kapag dumating na talaga yung malakas na buhos ng ulan. Rafi, doon sa mga barangay sa Dinalungan, Kasiguran at Dilasag, maging sa Dipakulaw, kahapon at kaninang umaga na simulan na daw yung preemptive evacuation sa mga lugar na yan. Dito naman, Rafi, sa Baler sa Aurora, sa Barangay Sabang at saka sa Sitio Castillo, rekomendasyon yun ng PDRRMO sa LGU, pero galing tayo sa MDRRMO kanina, wala pa raw inilalabas sa kanila na utos na ipatupad na nga itong preemptive evacuation na suhestyon ng PDRRMO. Gayunpaman, kapag lumakas daw ang ulan, bago maggabi ay sisimulan na raw sana nila ito. Rafi? Yan ang abangan natin. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan. Katrina Son.